Noong Disyembre 2015, sa gitna ng dambuhalang proyektong pangkaunlaran para sa isang mega dam at ecotourism hub sa Tanay, Rizal, isang kapitan ng barangay na nakatanggap ng 2 bilyong piso bilang bayad pinsala ay bigla na lang naglaho na parang bula. Si Kapitan Jose Pepe de la Cruz, matapos magdaos ng isang malaking piging para ipagdiwang ang natanggap na biyaya, ay nagsabing masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahangin. Sumakay siya sa kanyang luma at pinagkakatiwala ang Toyota Tamaraw FX at hindi na kailanman bumalik. Ang kanyang cellphone ay hindi na makontak at ang anumang bakas niya ay nilamon ng lupa. Ang pulisya at ang buong barangay ay naniwala na tinangay niya ang napakalaking pera at tumakas. Kumalat pa ang tsismis na itinakas niya ang kanyang 20 taong mas batang asawa, si Rosalinda Rose Montes, at sila'y nangingibang bansa na. Ngunit 10 taon ang lumipas, isang matinding tagtuyot ang nagbunyag sa lahat ng katotohanan. Mula sa natuyot na sahig ng Laiban Dam, natagpuan ang Tamaraw FX ni Kapitan Pepe at sa loob nito, ang kanyang kalansay. Subalit, may mga kakaibang marka sa kanyang mga buto, mga marka na nagpapahiwatig na siya'y sapilitang isinailalim sa matinding lamig, musika. At sa loob ng kanyang tiyan, natagpuan ang mga buto ng milon, isang prutas na karaniwang namumunga tuwing tag-init. Bakit may prutas ng Abril sa katawan ng isang taong nawala noong Disyembre? Musika. Bago natin simulan ang kuwento, pindutin muna ang subscribe button na libre lang naman. At i-comment kung saang panig kayo ng mundo nanonood. Ang kabutihang loob na iyan ay tiyak na magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Noong Mayo 2025, ang buong lalawigan ng Rizal ay dumaranas ng isang hindi pa nararanasang El Niño. Ang tubig sa Laiban Dam ay matagal nang bumaba sa kritikal na lebel at ang mga palayan sa paligid ay bitak-bitak na parang likod ng pagong. Parang may kung ano roon. Bulong sa sarili ni Mang Karding, isang 60 anyos na mangingisda habang nakadungaw sa natuyot na dam. Mula sa putikan, may isang kalawanging bakal na nakausli. Dahil sa kuryosidad, bumaba si Mang Karding. Doon niya nasaksihan ang isang nakapaninindig balahibong tanawin. Nakalubog sa putik ang kalahati ng isang lumang Tamaraw FX. 117 po! May sasakyan pong nakalubog dito sa Laiban Dam sa Tanay. At parang may tao sa loob. Nang dumating ang mga pulis, agad nanigas ang kanilang mga mukha. Sa driver's seat, nakatali pa sa seatbelt ang isang puting kalansay. Ang mga hungkag na butas ng mata nito ay nakatitig sa kawalan. Para kay Police Major Miguel Miggy Santos, hepe ng investigasyon, 10 taon na ang nakalipas, noong siya'y isang bagitong pulis pa lamang. Siya ang isa sa mga unang humawak sa kasong ito. Habang hinihintay ang soko, tiningnan niya ang plaka ng sasakyan. CGF 847. Isang malabong alaala ang bumalik sa isipan ni Major Santos, ang ulat ng pagkawala noong isang malamig na gabi ng Disyembre 2015. Tama nga, sasakyan ito ni Kapitan Jose de la Cruz. Kumpirma ng pinuno ng Soko habang hawak ang rehistro ng sasakyan. Si Kapitan Pepe, ang lider ng barangay na biglang yumaman dahil sa 2 bilyong pisong bayad pinsala para sa proyekto ng gobyerno. Ang taong naglaho matapos magdaos ng isang malaking handaan, ngunit may napansin ang isang miyembro ng Soko. Sir, tingnan niyo po ito, ang damit ng kalansay. Para sa isang taong nawala sa malamig na panahon ng Disyembre, ang suot niya ay lubhang kakaiba. Hindi makapal na jacket o pantalon, kundi isang manipis na sando at board shorts na hanggang tuhod lang. Nagsuot siya ng ganito sa gitna ng Disyembre? Napailing si Major Santos. Ang Disyembre sa kabundukan ng Rizal, bagamat hindi nagyeyelo, ay sapat na ang lamig para magsuot ng jacket. Ang magsuot ng pang-summer sa ganoong panahon ay labas sa katinuan. Bilisan ninyo ang autopsy. May mali dito, utos ni Major Santos.
Muli niyang sinuri ang lugar. Ang tama raw ay nasa pinakamalalim na bahagi ng dam. Ang mga pinto ay nakalock mula sa loob. Maayos na nakakabit ang seatbelt, walang anumang suicide note. Kinahapunan, dumating ang paunang resulta mula sa NBI Forensic Division. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay tumutugma sa petsa ng pagkawala 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kondisyon ng mga buto ay hindi karaniwan para sa isang bangkay na nalunod. May mga kakaibang freeze fracture o marka ng pagkasira dahil sa matinding lamig. Freeze fracture? Anong ibig sabihin yan? Opo, may mga bakas ng pagkasira dahil sa biglaang pagyeyelo. Isang bagay na hindi mangyayari sa karaniwang malamig na tubig ng dam. Naramdaman ni Major Santos na unti-unti nang nabubuo ang larawan ng krimen. 10 taon na ang nakalipas sa isang gabing umuulan. Isang kapitan ng barangay na may hawak na 2 bilyong piso ang naglaho. Ngunit ang suot niya ay damit pantag-init at sa kanyang mga buto may ebidensya ng artipisyal na pagyeyelo. Bumalik tayo sa ika-10 ng Disyembre 2015. 2 taon bago ang groundbreaking ng Mega Dam, ang presyo ng lupa ay sumisirit pataas. Sa araw na iyon, pumasok sa bank account ni Kapitan Pepe ang kabuuang 2 bilyong piso para ipagdiwang ito. Naghanda siya ng isang malaking piging sa barangay hall. Lechon, beer, at kantahan. Lahat ng taga-barangay ay naroon. Ngunit ang mismong bida ng selebrasyon, may matinding trangkaso po si Itay, nagpapahinga sa kwarto, paliwanag ng kanyang anak na si Antonio Tonyo de la Cruz habang abalang nag-aasikaso ng mga bisita. Pinapasabi po niya, "Maraming salamat sa inyong lahat. Ang handaan ay umabot hanggang gabi." Bandang 9:00, nagpaalam si Tonyo. "Sandali lang po. Papainumin ko lang ng gamot si Itay at titingnan ko ang kalagayan niya." Pumasok si Tonyo sa kanilang bahay at hindi na lumabas sa loob ng 40 minuto. Ang mga tao sa labas, lasing na at abala sa kasiyahan, ay hindi ito napansin. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang gate ng bahay ni Kapitan Pepe. Isang lalaking nakasuot ng makapal na jacket, bonnet, at face mask ang lumabas na tila naglalakad ng pasuray-suray. Ang ilang kapitbahay na nakakita ay inakalang si Kapitan Pepe iyon. "Akala ko ba may sakit si Kapitan?" Lumabas pa rin. Baka na-suffocated na sa loob. Kailangan magpahangin. Ang lalaki ay hindi sumagot. Sumakay siya sa Tamaraw FX ni Kapitan Pepe. Umandar ang makina at mabilis na nilisan ng sasakyan ng barangay patungo sa direksyon ng dam. Sa malabong CCTV ng barangay, tanging ang papalayo at kumikinang na ilaw ng Tamaraw sa gitna ng ambon ang naitala. Kinabukasan, tumawag si Tonyo sa pulisya. Hindi pa po umuuwi si Itay. Nagpahangin lang daw kagabi pero hindi na bumalik. Hindi rin po matawagan ang cellphone niya. Kinumpirma ng pulisya na ang huling signal ng cellphone ni Kapitan Pepe ay sa cell site malapit sa kanilang barangay. Ang anumang bakas ng gulong ng sasakyan ay binura ng magdamag na ulan. Isang kapitan ng barangay kasama ang 2 bilyong piso ay naglaho. At ang katotohanang ibinunyag ng tagtuyot 10 taon makalipas ay isang kakatwang misteryo. Isang taong nawala sa taglamig na nakasuot ng damit pantag-init. Ang grupo ni Major Miguel Santos ay hindi itinuring ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Dahil sa 3 bilyong pisong sangkot, itinuring nila itong isang posibleng marahas na krimen at sinimulan ang masusing investigasyon. Una, sinuri nila ang bahay ni Kapitan Pepe. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Sa loob ng bahay, walang anumang senyales ng gulo o away. Ang mga damit panglamig ni Kapitan Pepe ay maayos na nakasabit sa aparador. Kakaiba. Lumabas siya sa gitna ng malamig na gabi pero iniwan niya lahat ng jacket niya. Nagtaka ang mga investigador. Ngunit ang tanging hinuha nila noon ay lasing lang ang kapitan. At basta na lang umalis. Sunod, sinuri ng team ang mga transaksyon sa bangko ni Kapitan Pepe. Doon nila natuklasan ang isang kahina-hinalang bagay. 1 linggo
Bago siya mawala, noong ika-3 ng Disyembre, kumuha si Kapitan Pepe ng isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang mas kahina-hinala ay ang benepisyaryo, ang kanyang asawang si Rosalinda Rose Montes, na 3 buwan pa lang niyang kasal at 20 taon ang tanda sa kanya. 3 buwan pa lang kasal, 50 milyon agad ang insurance at siya ang benepisyaryo para kay Major Santos. Malinaw na ang direksyon ng investigasyon. Nang magtanong-tanong sila sa barangay, puro negatibong komento ang narinig nila tungkol kay Rose. Mulat sa pool, pera lang ang habol ng babaeng yan, sabi ng isang 70 anyos na miyembro ng samahan ng kababaihan. Gabi-gabi, nakikita ko, yang may kausap sa cellphone sa labas, pabulong-bulong pa. Nung hindi pa dumarating ang pera ni Kap, ang sweet-sweet niya. Nung pumasok na ang bilyones, biglang nagbago ang ugali. Dagdag pa ng isa, kumuha ang pulisya ng warrant para suriin ang phone records ni Rose. Natuklasan nilang sa gabi ng pagkawala ni Kapitan Pepe, mula alas 9 hanggang alas 11, may isang hindi kilalang lalaki siyang tinawagan at nakausap ng 7 beses. Nang makuha ng media ang balitang ito, sunod-sunod ang mga mapanirang ulat. Bilyonaryong kapitan, naglaho, batang asawa, mainjiting misteryoso ang headline sa mga tabloid. Ang comment section sa social media ay napuno ng mga akusasyon laban kay Rose. Noong ika-17 ng Disyembre, ipinatawag si Rose sa presinto. Bagamat kalmado ang kanyang itsura, bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Sino ang kausap mo sa telepono ng gabing iyon? Tanong ni Major Santos. Beda, 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 nawawala ang asawa ko? Tapos ako ang pagbibintangan ninyong kriminal? Nanginginig ang boses ni Rose. Sumagot ka na lang. Sino ang lalaking tinawagan mo ng 7 beses? Sa kabila ng pressure, iginiit ni Rose na personal na bagay iyon at tumangging magsalita. Sa labas ng interrogation room, may narinig silang humahagulgol, si Tonyo. Nakikiusap sa mga pulis. Pamilya po namin si Tita Rose. Huwag niyo po siyang pagdudahan ng basta-basta, umiiyak na sabi ni Tonyo. Kapag bumalik po si Itay, masasaktan lang siya kapag nalaman niya ito. Ang imahe ni Tonyo bilang isang mabuting anak ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Nabuo ang isang kwento sa isip ng publiko. Isang sakim na madrasta laban sa isang mapagmahal na anak. Ang opinyon ng publiko ay lalong kumampi laban kay Rose. Ang teorya ng pulisya. Nagtulungan si Rose at ang kanyang kalaguyo para patayin si Kapitan Pepe at itapon ang bangkay. Naghahanda na ang piskalya na sampahan siya ng kaso. Muling sinuri ang sasakyan at bahay ni Rose. Ginamitan ito ng luminol para hanapin ang bakas ng dugo. Ngunit wala silang natagpo ang anumang ebidensya ng krimen. Walang dugo, walang DNA, wala kahit ano. Habang nasa gitna ng kalituhan ng investigasyon, noong ika-24 ng Disyembre, dumating si Rose sa presinto kasama ang isang abogado. Siya na mismo ang nagsalita. Mayroon akong matibay na ebidensya na magpapatunay kung nasaan ako ng gabing iyon. Inabot ni Rose ang isang selyadong envelope kay Major Santos. Kapag nakita niyo po ito, mawawala lahat ng pagdududa ninyo sa akin. Binuksan ni Major Santos ang envelope. Sa loob, may mga resibo mula sa isang motel at credit card statement. Patunay na mula alas 8 ng gabi ng pagkawala ni Kapitan Pepe hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan, si Rose ay naka-check-in sa isang motel sa Antipolo, na 1 oras ang layo mula sa Tanay. Higit pa rito, malinaw na naitala sa CCTV ng motel na mag-isa siyang nag-check-in at check-out. Ang pinaghihinalaan nilang suspek ay may perpektong alibi. Ang investigasyon ay bumalik sa simula. Ang ebidensyang iprinisenta ni Rose ay sumira sa lahat ng teorya ng mga investigador. Ang nasa loob ng envelope ay ang orihinal na kopya ng CCTV footage mula sa isang motel sa Antipolo at mga resibo ng credit card.
Pinanood ni Major Santos ang video, hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Noong 10 ng Disyembre, alas 8 ng gabi, malinaw na nakita si Rose na pumasok sa lobby ng motel kasama ang isang lalaking nasa 40s ang edad. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Major Santos. Si Mr. Roberto Reyes po, ahente ng PhilLife. Kinausap ko po siya tungkol sa insurance ng asawa ko. Kalmadong sagot ni Rose. Kinumpirma ng pulisya na si Roberto Reyes nga ang insurance agent na nag-aasikaso ng karagdagang insurance para kay Kapitan Pepe. Bagamat mayroon silang relasyon, pinatunayan ng CCTV na nanatili sila sa motel hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan. Sa mga oras na nawala si Kapitan Pepe, si Rose ay nasa Antipolo. Ang pagkakaroon ng relasyon sa iba ay isang isyung moral, pero wala itong kinalaman sa krimen. Mariing sinabi ng abogado ni Rose. Nalito ng husto ang mga investigador. Ang kanilang pangunahing suspek ay may bakal na alibi. Walang ibang suspek na lumulutang. Muling binalikan ni Major Santos ang kaso mula sa umpisa. Muli niyang sinuri ang katotohanang walang bakas ng sapilitang pagpasok o gulo sa bahay. Posible kayang kusa siyang umalis. Isang bagong teorya ang lumabas. May hawak siyang 2 bilyong piso. Baka gusto niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae. Dahil dito, ang direksyon ng investigasyon ay biglang nagbago mula sa pagpatay patungo sa kusang pag-alis. Sinuri ng pulisya kung may mga record si Kapitan Pepe ng pagsusugal, pambababae. Nagsimulang kumalat ang mga walang basehang tsismis sa barangay. Planado lahat yan ni Kapitan. Tinangay niya ang 2 bilyon at tumakas na papuntang Amerika. Ang dating iginagalang na kapitan ay naging isang taksil sa isang iglap. Tanging si Tonyo na lang ang nagtatanggol sa kanyang ama. Hindi po ganyang klase ng tao ang itay ko, pakiusap niya sa pulisya. Nagsumite siya ng isang sulat na nagsasabing buong buhay ng ama niya ay inilaan sa paglilingkod sa barangay, ngunit walang nakinig sa kanya. Ang puwersa ng pulisya ay unti-unting nalipat sa ibang mga kaso. Sa loob ng ilang buwan, ipinakalat ang litrato ni Kapitan Pepe sa lahat ng airport, pantalan, at border. Ngunit walang anumang balita, walang record ng paggamit ng credit card, pagpapagamot, o anumang bakas ng buhay. Noong tag-init ng 2016, 8 buwan matapos ang insidente, opisyal na binuwag ang Special Investigation Team. Wala na po tayong masusundan na lead, ulat ni Major Santos sa kanyang superior. Ang kaso ni Kapitan Jose Pepe de la Cruz ay isinara bilang isang unsolved case. Nang malinis ang kanyang pangalan, napilitang umalis si Rose sa kanilang barangay. Bagamat napatunayan siyang inosente sa batas, nanatiling malamig ang pakikitungo ng mga tao. Biyudang salbahe. Pera lang naman talaga ang habol mo. Habang nag-iimpake, sinabi ni Rose kay Tonyo, pakitawagan mo ako kapag bumalik na ang tatay mo. Pasensya na sa lahat. Tumangulang si Tonyo. Naiwang mag-isa, hinayaan ni Tonyo na laging bukas ang kanilang gate, naghihintay umano sa pagbabalik ng ama. Gabi-gabi, nakikita siya ng mga kapitbahay na umiinom ng alak mag-isa sa kanilang bakuran. Kawawang bata, umaasa pa ring babalik ang tatay niya. Lumipas ang panahon. Ang halaga ng lupa sa Tanay ay patuloy na tumaas. Ngunit ang bahay ni Kapitan Pepe ay naging tila isang bahay ng multo. Kumalat ang tsismis na nagmumulto raw ang kapitan doon. Noong 2018, matagumpay na idinaos ang groundbreaking ng Mega Dam. Ang atensyon ng bansa ay nasa Rizal, ngunit iilan na lang ang nakakaalala sa kaso ng pagkawala ni Kapitan Pepe. Ang mundo ay mabilis na nagbago at ang kuwento ng tukbilyong naglaho ay naging isang lumang alamat na lang. Ngunit sa ilalim ng malamig na tubig ng Lyban Dam, isang kalawanging Tamaraw FX ang nagtatago ng katotohanan. Sa loob ng 10 taon, isang lihim na hindi inaasahan ng lahat ang naghihintay sa ilalim ng putik. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa taong 2025.
Ang Tanay ay bumalik na sa dati nitong tahimik na pamumuhay. Ang dating bagitong pulis na si Miguel Santos ay isa ng respetadong major at hepe ng Criminal Investigation Division. Ngunit sa ilalim ng kanyang desk, naroon pa rin ang isang luma at manilaw-nilaw na folder, kaso ng pagkawala ni Jose de la Cruz. 10 taon na, pero nananatili itong bukas sa kanyang isipan. Tuwing may pagkakataon, kinakausap niya ang mga residente, nagbabaka sakaling may bagong impormasyon. Hindi niyo pa rin po pala nakakalimutan ang kasong iyon, sabi sa kanya ng bagong kapitan. Ganito yata talaga ang pagiging pulis. Kapag may hinawakan kang kaso, hindi ka matatahimik hanggat hindi nare-resolba. Malungkot na sagot ni Major Santos. Si Rose naman ay nagpatakbo ng isang maliit na karinderya sa Maynila. Ngunit ang bansag na asawang pumatay sa mister ay nakadikit pa rin sa kanya. Samantala, si Tonyo na nanatili sa barangay ay mukhang masipag at responsable. Maayos niyang inaalagaan ang bahay ng kanyang ama at laging present sa mga okasyon. Ngunit may mga kakaibang tsismis na kumakalat. Laging nasa kasino raw si Tonyo. Sabi nila, baon na sa utang dahil sa sugal. Nang marinig ito ni Major Santos, palihim niyang sinuri ang financial records ni Tonyo. Ang 2 bilyong pisong minana ni Tonyo, 10 taon na ang nakalipas ay halos wala nang natira. Paano nauubos ang ganoon kalaking pera ng ganito kabilis? Napailing si Major Santos. Ang mas nakakagulat, gumagamit na rin si Tonyo ng mga 5,000 para lang makautang. Ang paliwanag ni Tonyo sa mga kapitbahay. Kumuha po ako ng mga private investigator para hanapin si Itay. Malaki po ang gastos, umabot pa sa ibang bansa ang paghahanap. Ngunit ang mga mata ni Tonyo ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang inosenteng tingin. Napalitan ito ng kaba at pag-iingat. Hanggang sa ang tagtuyot na nagsimula noong tagsibol ng 2025 ay nagpatuloy hanggang tag-init. Inanunsyo ng Pag-asa na ito ang pinakamatinding El Niño sa loob ng isang siglo. Ang lebel ng tubig sa Layban Dam ay bumaba ng bumaba. Nagsimulang lumitaw ang mga bubong ng mga lumang bahay na nalubog dekada na ang nakalipas. Nagsimula ring may mapansin ang mga mangingisda. May kakaibang amoy sa dam. Parang langis. Tuwing naririnig ito ni Major Santos, kumakabog ang kanyang dibdib. May kutob siyang malapit ng ibunyag ng dam ang matagal na nitong itinatagong lihim. Posible kayang ang tama raw ay nasa dam? Naalala niya ang malabong CCTV footage. Isang sasakyan na naglaho patungo sa direksyon ng dam. Nag-file ng leave si Major Santos at nagtayo ng isang maliit na tent malapit sa dam. Araw-araw, binabantayan niya ang pagbaba ng tubig, naghihintay sa anumang posibleng ebidensya. Sir, bakit po ganyan kayo ka-obsess sa kasong 10 taon na ang nakalipas? Ang kanyang police instinct ay nagsasabing tama ang kanyang hinala. At sa wakas, isang araw ng Mayo, dumating ang sandali. Mula sa bitak-bitak na putik, may isang bagay na kumislap sa sikat ng araw. Isang kalawanging metal frame at isang itim na gulong. Bumilis ang tibok ng puso ni Major Santos. Ang Tamaraw FX ni Kapitan Jose de la Cruz na natulog sa ilalim ng tubig sa loob ng 10 taon ay malapit ng muling masilayan ng mundo. Tama ang kutob ni Major Miguel Santos. Ang metal na lumitaw mula sa putik ay ang Tamaraw FX ni Kapitan Pepe. Inabot ng 2 araw bago ito ganap na maiangat gamit ang isang malaking crane. Ang sasakyan ay kalawanging-kalawang na, ngunit ang plaka nito ay nababasa pa rin. CGF 847. Tumpak, sabi ni Major Santos. Ito nga ang sasakyan ni Kapitan Pepe. Maingat na binuksan ng SOCO team ang pinto ng driver's seat. Nanigas ang mukha ni Major Santos. Ang kalansay na nakatali sa seatbelt ay nakasuot ng sando at board shorts. Ito ay malinaw na pagpatay at pagtatapon ng bangkay, sabi ni Major Santos.
Ang lahat ng bintana ay sarado at ang mga pinto ay nakalak mula sa loob. Mukha itong isang suicide na pinlano para magmukhang perpekto, ngunit sinira ng suot na damit ang lahat ng teorya. Sinimulang halughugin ng team ang loob ng sasakyan. Sa glove compartment, nakita nila ang isang ziplock bag na puno ng putik. Sa loob, naroon ang ID at mga dokumento ng lupa ni Kapitan Pepe. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na memory card na maingat na isinilid sa isang waterproof pouch. Mukhang SD card ito ng dashcam, sabi ni Major Santos. Ang pagiging maingat ni Kapitan Pepe sa kanyang mga gamit ang naging dahilan kung bakit na-preserve ang pinakamahalagang ebidensya. Napansin din ni Major Santos ang ibang detalye. Ang upuan ng driver ay mas nakaatras kaysa sa karaniwang posisyon ni Kapitan Pepe. Ang aircon dial ay nakatutok sa pinakamalamig na setting. Bakit bubuksan ang aircon sa gitna ng Disyembre? Isa itong pahiwatig na ang huling paggamit ng sasakyan ay noong tag-init. Ipadala agad ito sa NBI Cybercrime Division para sa forensic recovery, utos ni Major Santos. Kinagabihan, kumalat ang balita sa buong bansa. Agad na tumakbo si Tonyo sa presinto. Umiiyak siya habang pumapasok sa opisina ni Major Santos. Salamat po, at natagpuan na rin si Itay. Ngunit may naramdamang kakaiba si Major Santos sa reaksyon ni Tonyo. Hindi man lang ito nagtanong tungkol sa kalagayan ng bangkay o sanhi ng kamatayan. Mas interesado siya sa ibang bagay. May iba pa po bang nakuha sa loob ng sasakyan? Mga importanteng dokumento? O gamit po ni Itay? Pinagmasdan ni Major Santos ang pagiging interesado ni Tonyo sa mga gamit. Para sa isang anak na ngayon lang nakita ang kalansay ng ama, masyado siyang kalmado. Tonyo, naalala mo ba kung anong suot ng tatay mo noong gabing nawala siya? Biglang tanong ni Major Santos. Walang pag-aalinlangang sumagot si Tonyo. Isang makapal na jacket. At bonnet po. Malamig po kasi noon. Tumalim ang tingin ni Major Santos. Ang testimonya ni Tonyo ay salungat sa natagpo ang damit. Isang malinaw na kasinungalingan. Ganun ba? Kasi ang nakita namin, nakasandot short siya. Bakit kaya? Sinubukan siyang painin ni Major Santos. Biglang nanigas ang mukha ni Tonyo. Ay, pasensya na. Baka nagkamali lang ako ng dinig, sinadyang magkunwari ni Major Santos. Matapos umalis ni Tonyo, agad na inutusan ni Major Santos ang kanyang team. Isama si Antonio de la Cruz sa listahan ng mga suspek. Mula sa pagiging anak ng biktima, si Tonyo na ngayon ang pangunahing suspek. Samantala, sa NBI, sabay na isinagawa ang autopsy at digital forensics. Dumating ang paunang ulat. Ang mga buto ay may mga marka ng freeze fracture. Ilang araw pa, isang makapal na envelope ang dumating sa mesa ni Major Santos. Ang ulat mula sa NBI. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Ang laman. Nakahanap sila ng mga buto ng milon sa tiyan ng biktima. At ang mga buto ay may pinsala mula sa biglaang pagyeyelo. Ang conclusion. Si Kapitan Pepe ay namatay noong tag-init. Ang kanyang bangkay ay inilagay sa freezer at itinapon sa dam noong Disyembre. Kinilabutan si Major Santos. Ang itago ang isang bangkay sa freezer sa loob ng 4 na buwan ay isang karumal-dumal na krimen. Ang pinakamahalaga ay ang resulta ng data recovery. Dahil sa waterproof pouch, posibleng ma-recover ang ilang bahagi ng audio files mula sa SD card. Habang papunta sa NBI, inisip ni Major Santos ang lahat. Ang katotohanang itinago sa loob ng 10 taon ay malapit nang lumabas. Sa NBI Forensic Division, sinalubong si Major Santos ni Dr. Racela, isang veteranong medico-legal. Major, ang kasong ito ay isa sa pinakakakaiba. Ipinakita ni Dr. Racela ang mga larawan ng laman tiyan ng biktima. Ito ay mga buto ng milon. Isang prutas na karaniwan tuwing Abril at Mayo. Base sa digestion state,
Kinain niya ito 2 oras bago siya mamatay. Sunod, ipinakita niya ang mga close-up na larawan ng buto. Ito ang tinatawag na freeze fracture. Nangyayari lang ito kapag ang isang katawan ay isinailalim sa temperatura na 20 degrees Celsius o mas mababa. Ang tubig sa loob ng buto ay nagiging yelo, lumalaki, at sinisira ang buto mula sa loob. Hindi ito mangyayari sa natural na paraan. Gaano katagal dapat nakalagay sa freezer para mangyari ito? Tanong ni Major Santos. Kailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na buwan ng tuloy-tuloy na pagyeyelo, paliwanag ni Dr. Racela. Nalinawan si Major Santos. Pinatay si Kapitan Pepe noong tag-init ng Agosto. Itinago ang kanyang bangkay sa freezer sa loob ng 4 na buwan. Bakit? Dahil ang 2 bilyong piso ay papasok sa kanyang account sa ika-1 ng Disyembre. Dapat ay buhay pa si Kapitan Pepe sa papel hanggang matanggap ang pera para maiwasan ang komplikadong proseso ng mana. Agad siyang nag-utos sa kanyang team. Haluhugin muli ang bahay ni De La Cruz. Hanapin ang anumang posibleng pinaglagyan ng bangkay. At humingi ng kopya ng kanilang Meralco bill para sa buong taong 2015. Ang data mula sa Meralco ay tumugma sa kanyang teorya. Mula Agosto hanggang Disyembre 2015, ang konsumo nila sa kuryente ay tumaas ng 4 na beses kumpara sa karaniwan. Sapat na kuryente para patakbuhin ang isang malaking industrial freezer, 24,007. May dalang search warrant, bumalik ang team sa bahay ni Kapitan Pepe. Sa likod bahay, sa isang bodega, nakita nila ang isang malaki at lumang chest freezer. Ginamit ng Soko ang luminol nang patayin ang ilaw at ispray ang kemikal sa loob ng freezer. Nagliwanag ito na parang mga bituin sa dilim. Ang buong sahig at dingding ng freezer ay kumikinang sa kulay asul bakas ng dugo na kahit anong linis ang gawin ay mananatili. Makalipas ang 3 araw, lumabas ang resulta ng DNA test. Ang dugo mula sa freezer ay 99.9% tugma sa DNA ni Kapitan Jose Pepe de la Cruz. Binalikan ni Major Santos ang alibi ni Tonyo. Ang 40 minutong pagkawala niya ay saktong-sakto sa oras na kailangan para magmaneho, papunta sa dam, itapon ang bangkay, at bumalik. Ang sinabi niyang may trangkaso ang ama ay isang malaking kasinungalingan. Sa katunayan, iyon ang oras na kinuha niya ang nagyeyelong bangkay ng ama mula sa freezer, isinakay sa Tamaraw, at itinapon sa dam. Lahat ng siyentipikong ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon. Si Tonyo, para makuha ang 2 bilyong piso, ay pinatay ang sariling ama, itinago ang bangkay sa freezer sa loob ng 4 na buwan, at itinapon ito na parang basura. Pero hindi pa tapos si Major Santos. Kailangan niya ng panghuling ebidensya. Binalikan niya ang CCTV footage mula sa bangko noong Disyembre 2, 2015, ang araw na winithdraw ang unang bahagi ng pera. Gamit ang AI enhancement technology, naging malinaw ang malabong video. Ang lalaking nasa bangko ay nakasuot ng salamin at face mask na hindi karaniwan noon, at ang kanyang tenga na kasing unique ng fingerprint ay 99.2% tugma sa tenga ni Tonyo, hindi ni Kapitan Pepe. Ang huling piraso ng ebidensya ay mula sa mismong Tamaraw FX. Ang posisyon ng upuan ng driver ay nakaatras ng husto. Isang setting na perpekto para sa isang taong may taas na 5'11", tulad ni Tonyo, at imposible para sa 5'4" na si Kapitan Pepe. Sa interrogation room, inilatag ni Major Santos ang lahat ng ebidensya. Ang litrato ng buto ng milon, ang mga resulta ng DNA test mula sa freezer, ang Meralco bill, ang pinagandang CCTV footage mula sa bangko, at ang diagram ng posisyon ng upuan. Tonyo, ipaliwanag mo ito, sabi ni Major Santos. Nagsimulang magsinungaling si Tonyo. Inutusan daw siya ng ama niya. Siya raw ang nag-adjust ng upuan
dahil ginagamit din niya ang sasakyan. Ngunit ang kanyang mga palusot ay walang lohika. Isang huling tanong, Tonyo, sabi ni Major Santos. Tinititigan siya sa mata. Noong ika-10 ng Disyembre, sa loob ng 40 minuto na nasa loob ka ng bahay para alagaan ang iyong ama. Nasaan talaga siya? Hindi makasagot si Tonyo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga binti. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe ng NBI Cybercrime Division. May dalang isang maliit na ebidensya bag. Major, tagumpay. Sabi niya, itinaas ang kanyang hinlalaki. Na-recover namin ng buo ang audio mula sa SD card. Nang makita ni Tonyo ang maliit na memory card, gumuho ang kanyang mundo. Alam niyang ang lahat ng katotohanan ng gabing iyon. Ang huling sandali ng kanyang ama ay malapit ng marinig ng lahat. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kilos ni Tonyo. Mula sa pagiging desperado, naging tuso ang kanyang mga mata. Major, baka gusto nating mag-usap? May alok ako. Anong alok? Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng baho ng tatay ko, kapalit ng mas magaan na sentensya, pakiusap niya. Inilabas niya ang isang lumang notebook. Nakasulat doon ang listahan ng mga utang sa sugal ni Kapitan Pepe at mga paratang ng pang-aabuso sa kababaihan. Sinubukan niyang palabasin na ang kanyang ama ay isang masamang tao. Inabuso niya ako mula pagkabata, umiiyak na sabi ni Tonyo. Nang gabing iyon. Noong Agosto 25, 2015, lasing na lasing siya. Kumuha siya ng kutsilyo. Sabi niya. Itatakwil niya ako at itatakas niya lahat ng pera kasama si Tita Rose. Nag-agawan kami. Naitulak ko siya at tumama ang ulo niya sa kanto ng freezer. Aksidente po ang lahat, ngunit hindi natinag si Major Santos. Hawak niya ang autopsy report. Tonyo, ang tama sa bungo ng tatay mo ay nasa likod, sa gitnang bahagi. Hindi iyon tugma sa pagkatumba. Ang sugat na iyon ay galing sa isang malakas na palo mula sa likod gamit ang isang matigas na bagay. At isa pa, paanong nakakatawag ang tatay mo mula Agosto hanggang Nobyembre kung patay na siya noon? Ang lahat ng tawag na iyon ay galing sa cellphone niya, papunta sa cellphone mo. Kinausap mo ang sarili mo para palabasin na buhay pa siya. Wala nang masabi si Tonyo. Gumuho na ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Iniharap ni Major Santos ang isang laptop sa kanya. Oras na para pakinggan natin ang katotohanan. Ayon sa huling alaala ng dashcam ng tatay mo, pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang ingay ng mga kuliglig sa isang gabing mainit. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Tonyo? Anak? Pakiabot nga ako ng milon dyan sa freezer. Nauuhaw si Itay, ang boses ni Kapitan Pepe. Hindi boses ng isang halimaw, kundi boses ng isang mapagmahal na ama. Napayuko si Tonyo at nagsimulang umiyak. Ang audio ay nagpatuloy. Narinig ang masayang pagkain ni Kapitan Pepe ng milon. Pagkatapos, sinimulan ni Tonyo ang usapan tungkol sa pera. Itay, magkano po ba talaga ang ibibigay niyo kay Tita Rose? Anak, wag na nating pag-usapan ng pera. Pamilya tayo. Para sa ating lahat ito. Pero Itay, baka lokohin lang kayo niyan. Baka plano niyong itakas lahat ng pera at iwan ako. Saan mo naman nakuha ang ideyang iyan, anak? Nagtatakang tanong ni Kapitan Pepe. Huwag ka nang magmaang-maangan! Sigaw ni Tonyo. Biglang narinig ang isang malakas at sunod-sunod na kalabog. Pak! Pak! Tunog ng isang bakal na tubo na paulit-ulit na ipinapalo. Aray. Tonyo, anak, bakit? Narinig ang hirap at puno ng sakit na sigaw ni Kapitan Pepe. Tama na. Anak, patawarin mo si Itay. Walang sayo dito! Akin ang 2 bilyon! Sigaw ni Tonyo, na tila nawawala sa sarili. Narinig ang huling paghinga ni Kapitan Pepe
at ang isang malakas na bagsak sa sahig. Katahimikan. Pagkatapos, narinig ang hingal ni Tonyo, ang tunog ng pagkaladkad sa isang mabigat na bagay. Ang pagbubukas ng takip ng chest freezer. Matulog ka na, Itay. Bulong ni Tonyo. 4 na buwan lang. Hintayin lang natin dumating ang pera. Ang pangingilabot ay gumapang sa buong silid. Si Tonyo ay bumagsak sa sahig, humahagulgol na parang hayop. Ang maskara ng isang mabuting anak ay tuluyan nang natanggal. Aminado na po ako. Sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi. Ako po ang pumatay sa kanya dahil sa pera. Natakot po akong hatiin pa niya ang pera kay Tita Rose. Ang buong kwento ay lumabas. Isang kwento ng kasakiman. Isang anak na handang patayin ang sariling ama para sa salapi. Ang kaso ni Tonyo de la Cruz ay yumanig sa buong bansa. Matapos ang isang mabilis na paglilitis, hinatulan siya ng korte. Ang nasasakdal na si Antonio de la Cruz, basa ng hukom, ay napatunayang nagkasala sa krimen ng parricide dahil sa kalupitan at planadong paggawa ng krimen, kung saan ang bangkay ng sarili niyang ama ay itinago na parang isang bagay sa freezer sa loob ng 4 na buwan at sa pagtatangkang linlangin ang buong lipunan sa loob ng 10 taon, siya ay hinahatulan ng reklusyon, perpetua, o habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole. Pumalakpak ang mga tao sa loob ng korte. Sa kanyang huling pahayag, walang bahid ng pagsisisi si Tonyo. Ang tanging pinagsisisihan ko, sabi niya, ay hindi ko naubos ang lahat ng pera bago ako nahuli. Si Rose, na malinis na ang pangalan, ay malungkot na umalis sa korte. Mas nakakatakot pa pala sa multo ang pera. Bulong niya. 1 buwan makalipas. Bumalik si Major Miguel Santos sa Layban Dam. Ang tubig ay bumalik na sa normal na level. Nagbukas siya ng isang bote ng alak at dahan-dahang ibinuhos ito sa tubig. Kapitan, hustisya po para sa inyo. Sabi niya, 10 taon man ang lumipas, lumabas din ang katotohanan. Magpahinga na po kayo. Sa kapayapaan, ang karumal-dumal na krimeng ito ay nag-iwan ng isang malalim na tanong sa lipunan. Gaano kalaki ang halaga ng pamilya? At kaya mo bang isakripisyo ito para sa kahit anong halaga ng pera? Para kay Tonyo, ang sagot sa tasabulyong piso ay isang habambuhay na pagkakakulong sa rehas ng kasakiman. Maaring kayang palamigin at itago ng yelo ang isang krimen sa loob ng 4 na buwan, ngunit darating ang panahon na matutunaw din ito. At ang katotohanan, tulad ng tubig, ay hahanap ng paraan upang lumabas at dumaloy. Walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng araw.